Isinailalim na po sa state of calamity ang buong Pilipinas dahil sa pinsala ng Bagyong Tino at bilang paghahanda na rin sa paparating na Bagyong Uwan. Umakyat na rin sa 114 ang nasawi. Narito po ang report ni Mon Gualvez. Sabot na daw tubig dito sa may... Nakapanlulumo ang pinsalang iniwan ng Bagyong Tino sa Visayas. Pinadapa ng bagyo ang buong lalawigan ng Cebu. Maraming bahay ang mga nasira, hindi rin nakaligtas at inanod din maging ang mga sasakyan. Maraming kalsada ang nalubog sa baha. Naminsala rin ng bagyo sa ibang probinsya gaya sa Leyte kung saan isang pantalan ang nasira. Pinadapa rin ng bagyo ang maraming bahay at gusali sa Eastern Samar. Dahil sa mga pinsalang yan, dulot ng Bagyong Tino at isama pa ang banta ng isa pang paparating na bagyo na posibleng maging super typhoon, isinailalim na ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong Pilipinas sa state of calamity. Base ito sa naging rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil dyan, mas mabilis na ang paglabas ng pondo ng iba't ibang ahensya para sa rehabilitasyon. There will be almost 10 regions, 10-12 regions that will be affected. So, pagka ganun karami, ganun ang scope, then we will really have to, then it is a national calamity. So that gives us quicker access to some of the emergency funds. Nagpatupad na rin ng price freeze hanggang January 4, 2026 ang Department of Trade and Industry sa Cebu City at Dinagat Island. Umakyat naman na sa 114 ang nasawi dahil sa Bagyong Tino base sa huling ulat ng NDRRMC. Pinakamaraming namatay sa Cebu na umabot sa 71, 18 naman ang nasawi sa Negros Occidental, 12 sa Negros Oriental at 6 sa Agusan del Sur. Ayon naman sa National Electrification Administration, 6 na rehiyon pa ang nakakaranas ng partial power interruption. Kabilang dyan ang Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Caraga at Negros Island. Sa ngayon, nagbigay na ng 760 million pesos na financial assistance ang Office of the President sa mga apektadong lugar. 50 million pesos ang ilalaan dito sa Cebu. Tuloy-tuloy din ang pamimigay ng DSWD ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyo. Yan ay kahit malaking pagsubok ang paghatid ng tulong sa mga na-isolate na lugar. May mga roads po na makapal na po ang putik at hindi pa po kayang madaanan. Once we establish connections with the LGUs, ay agad po tayo na magpapahatid ng tulong. As of 6 a.m. this morning, ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na po ng mahigit 195,000 family food packs. Majority of the goods were distributed to Region 6, gayon din po sa Region 7. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.